Yahweh Abba, nandito muli ang iyong mga anak. Kami po ay magalang at nagagalak na lumapit sa iyo. Ikaw po ang aming tunay na tagapagligtas. Umibig, nagmahal at nagmalasakit sa amin. Salamat po na marami sa iyo. Lilipas ang isa pang linggo sa aming buhay. Nandyan ka palagi at maaasahan sa tuwing kami po'y lumalapit sa iyo. Pinapakinggan mo ang aming panalangin. Pinapahid po ang aming mga luha at pinalalakas mo ang aming mga puso. Sa pagsambang ito, ikaw po ang aming kailangan. Pakisugo po ang iyong banal na espiritu. Madama namin ang iyong presensya para lalong tumatag at lumakas ang aming kaluluwa. Panginoong Yahushua, salamat ng marami dahil po sa iyong sakripisyo, kaming lahat ay magkakamit ng kaligtasan. Patuloy po kaming samahan sa aming paglalakbay sapagkat alam namin marami pa kaming masasagupa. Ang alam namin hindi kailanman kami nag-iisa, ikaw po ng aming palaging kapiling. Pakibasbasan po kami, Ama, sa aming mga pag-aaral. Maging maliwanag ang iyong mga doktrina, ang iyong mga salita na aming pag-asa. Pakibasbasan ng iyong mga anak sa iba't ibang dako ng daigdig. Pasama ng pasama ang takbo ng panahon. Subalit, Ama, ikaw ang aming kalasag. Sa iyo kami umaasa. Iligtas po kami sa lahat ng kapahamakan at patuloy pong ipagkaloob ang pangangailangan araw-araw. Alalahanin po ang hanap buhay ng iyong mga anak para, Ama, makataguyod po kami, makapagbigay po kami ng sapat sa pangangailangan ng aming sambahayan. Pakibasbasan ang abuloy ng iyong mga anak. Ito'y galing sa aming pananampalataya at pagpapahayag ng pasalamat sa lahat ng iyong pinagkaloob sa iyong mga anak. Kami po'y sumasampalataya, dininig mong aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat, mga kapatid. Kami po ay nagpapasalamat dahil tayo po ay sama-sama pa rin sa ganitong pagtitipon kung kailan tayo po ay nagsasagawa ng pagsamba kay Yahuwah at sa kanyang bugtong na anak na si Yahushua HaMashiach. Kung meron pong isang tanong na dapat natin sagutin, ay ang tanong, paano po ba ako maliligtas? Sapagkat kung tayo ay punong-puno ng kaalaman mula sa Biblia, pero hindi naman tayo magkakamit ng kaligtasan, sayang lang, walang kabuluhan yung ating naging mga pag-aaral at lahat ng ating mga natutunan. Kaya dapat natin masigurado bago tayo ay pumanaw, bago pa may mangyari o bago pa dumating ang Panginoong Yahushua, dapat natin masigurado ngayon pa lamang kung tayo ay ligtas. Kaya paano ba tayo magkakamit ng kaligtasan? Magsimula po tayo ng pagbabasa dito po sa Efeso 2:8 hanggang 9, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo.
Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa upang walang maipagmalaki ang sinuman. Paano po tayo magkakamit ng pangakong kaligtasan? Ayon po sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Pagkaloob ng Diyos, hindi po ito galing sa atin. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo na ang kaligtasan ay hindi galing sa atin? Ibig sabihin, hindi po nakasalalay sa mabubuti nating gawa. Ang inaakala po kasi ng iba, ako ay maliligtas dahil ginawa ko ito. O kaya dahil sa ginawa kong pagtulong sa ating kapwa. Mabuti po yung mabubuting gawa. Pero hindi yun ang batayan ng ating kaligtasan. Batayan yon para sa mga gantimpala. Pero kung ang pag-uusapan ay kaligtasan, hindi po yun batayan. Ang batayan ng ating kaligtasan ay ang ginawa ng Panginoong Yahushua. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, kung gusto po natin maligtas, dapat tanggapin natin yung biyaya ng Diyos sa kaligtasan. E paano po ang pagtanggap ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan? Ayon din po kay Apostol Pablo, dyan din po sa talatang yan, ayon po kay Apostol Pablo, dapat tayo sumampalataya sa Panginoong Yahushua Kristo. Ngayon, anong ibig sabihin nun? Kasi ang pinagagawa lang na sa atin para tayo ay maligtas, at ito po ay katulad din ng sinabi ng Panginoon Yahushua mismo doon po sa Juan 6:29 nang sinasabi, ang kailangan lang ng Diyos sa iyo ay kayo'y sumampalataya sa nagsugo sa akin o sa sinugo ng Diyos na walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Kaya lang, pag sinabing sumampalataya tayo kay Yahushua, ano ba ang kahulugan ng salitang pananampalataya? Kasi baka sa iba, yung salitang pananampalataya ay paniniwala lang o pagsang-ayon sa isang nakasulat sa Biblia. Kaya laliman natin ang ating pag-aaral. Yung pong salitang pananampalataya, mula po sa wikang Griego na binanggit dito ni Apostol Pablo, ay ang salitang pistis. Kaugnay din ito doon po sa pisteo na atin pong napag-aaralan. Yung salitang pistis, ano po ba ang kahulugan noon? Dito po sa Blue Letter Bible, ito po ay isang truth, ito po ay isang belief, ito rin po ay isang pagtitiwala o kaya trust. Kaya kapag sinabi natin pistis o pananampalataya, hindi lang po ito basta paniniwala. Meron tatlong aspeto ng pananampalataya. Ano-ano po yun? Batay po sa pag-aaral natin sa kahulugan ng salitang pistis. Nandito po ang tatlong aspeto ng pananampalataya. Una, yung pong kaalaman. Yung kaalaman ay dapat nakabatay po saan? Sa Biblia. Kaya kung tayo po'y mag-aaral ng Biblia, magbabasa ng Biblia, marami po tayong makikitang mga kaalaman. Pero hindi sapat na tayo ay matuto ng kaalaman. Dapat tayo ay maniwala. Anong ibig sabihin ng paniniwala? Ibig sabihin, sumasang-ayon tayo sa ating nabasa. Katotohanan niyang binasa ko. Kapag kaganoon, tayo po ay naniniwala. Pero hindi sapat na tayo ay basta maniwala lang. Gaya nga po ng ating pong napag-aaralan sa mga nakaraan, yung diablo, mga demonyo, sila rin po ay merong kaalaman at sila rin ay sumasampalataya o kaya naniniwala. Pero alam natin, hindi po sila maliligtas. Kaya ano pa ang isang aspeto ng pananampalataya? Yung pagtitiwala. Yung salitang pistis, nandun po yung pong kahulugan na dahil sa ating pananampalataya o paniniwala, tayo ay nakahandang manindigan. Nandyan po yun pong pagtitiwala sa ating pong sinasampalatayanan o kaya pinaniniwalaan. Iyan pong ibig sabihin ng salitang pananampalataya. Kaya para tayo maligtas, kinakailangan yung pananampalataya ay nakaukol sa Panginoong Yahushua at ang kanyang gawain. Kaya yun po ang nakasulat sa susunod na slide. Dapat tayo sumampalataya kay Yahushua. Pero
Sino po ba si Yahushua? Dapat nakabatay sa kaalaman. Hindi kasi pwede na tayo nga ay sumasampalataya kay Yahushua, pero yung ating sinasampalatayanan tungkol po kay Yahushua ay hindi naman nakabatay sa katotohanan. Kaya nga dapat natin malaman, sino po ba si Yahushua? Ayon sa Biblia na dapat po nating sampalatayanan. Dito po sa Juan 3:16, ganito kamahal ng Diyos ang sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon po sa ating binasa, ang isang dapat nating sampalatayanan ay si Yahushua ay ang kaisa-isang anak ng Diyos. Sa Ingles, siya po ay the only begotten Son of God. Kasi kung ating pong pag-uusapan yung mga anak ng Diyos, tayo po anak ng Diyos pero iba yung pagiging anak ng Panginoong Yahushua. Ano ba yung Tagalog ng only begotten? Isang bugtong na anak, di ba? Yan ang dapat natin maging pagkilala sa Panginoong Yahushua. Siya po ay espesyal. Siya po ay unique. Kaisa-isang anak ng Panginoong Yahuwah. Ano pa ang dapat nating sampalatayanan ukol po sa Panginoong Yahushua? Gawa 2:36, kaya nga ngayon, dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Yahushua na pinako niyo sa cross ay itinalaga ni Yahuwah na Panginoon at Mesyas. Ano pa ang dapat na maging paninindigan natin o paniniwala natin ukol po sa Panginoong Yahushua na siya po ay Panginoon? Anong ibig sabihin na siya ay Panginoon? Ibig sabihin siya yung dapat nating sundin. Kaya kapag mayroon siyang itinuro, dapat tanggapin natin yon na katotohanan sapagkat siya'y Panginoon, bunga ng pagtatalaga ng Diyos. Bago umakyat sa langit ang Panginoon Yahushua, ang sabi niya, lahat ng kapamahalaan sa lupa at sa langit ibinigay na sa akin. Sa makatwid, dapat kilalanin natin siya, ating Panginoon. Kaya dapat magpasakop tayo sa kanyang kalooban. Hindi po pwede na tayo ay sumasampalataya sa Panginoon Yahushua pero gagawin pa natin kung anong ating sariling kagustuhan. Dapat pasakop tayo sa kagustuhan ng Panginoong Yahushua. Hindi lang siya Panginoon, siya po ay Mesyas. Anong kahulugan na siya ay Mesyas? Siya po yung anointed one, siya po ang magiging hari ng mga hari para sa lahat ng tao. Kaya siya'y Panginoon, siya'y Mesyas. Ano pa ang dapat nating sampalatayanan? Dito po sa Juan 3:18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ano po ang dapat pa natin sampalatayanan? Yung tanging anak ng Diyos o yung pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ang sabi nga po rito, yung hinatulan na, kapag ka sinabi hinatulan na, medyo delikado at alanganin ang ating kalagayan, di ba? Ayaw natin na tayo ay makasama sa piling ng mga hinatulan na. Dito po sa paliwanag ni Yahushua, binanggit sa atin kung sino ang nasa hanay ng mga hinatulan na. Ano po yun? Yung mga hindi sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng hindi pagsampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos? Hindi po sila sumasampalataya na si Yahushua ang tanging paraan sa kaligtasan ng tao para sila ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kasi yun pong pangalan ay sumasagisag po yun sa otoridad. Kaya kapag sinabi pangalan ng anak ng Diyos, anong ibig sabihin? Yung salitang o yung pangalan Yahushua, may kahulugan po yun. Kaya nga napakaganda na binabanggit natin o kaya ginagamit natin yung tunay na pangalan ng Panginoong Yahushua. Kasi yung pangalang Yahushua, ang kahulugan nun, Yahuwah saves.
Kaya kapag sinabi pangalan ng anak ng Diyos, ito'y tumutukoy hindi lang sa pangalan, kundi sa kahulugan ng pangalan na ibig sabihin si Yahuwah ang nagliligtas at ang kasangkapan na tangi walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Kasi kapag meron tayong binanggit na pangalan, yan po ay tumutukoy sa isang bagay eh. Pagka halimbawa, narinig niyo yung pangalang Toyota, anong nasa isip niyo? Kotse. Pagka narinig niyo yung pangalang Nokia, anong nasa isip niyo? Cellphone. Pag naisip niyo yung pangalang Sony, ano po nasa isip niyo? Electronic siguro, television, di ba? Pero merong pangalan na tangi na ito'y dapat natin sampalatayanan. Ano yun? Yung pangalan ng anak ng Diyos, yung pangalang Yahushua, na siya lang ang katangitang kaparanan para sa kaligtasan ng tao. Ibig sabihin, tanggap natin na si Yahushua, siya lang ang tagapagligtas ng tao. Anong katunayan? Napakahalaga na sumampalataya tayo sa pangalang Yahushua. Dito po sa Juan 20, 30, 31, gumawa si Yahushua ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi naisulat sa aklat na ito. Ngunit, ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Yahushua ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Nakita nyo? Yung binanggit dito ni Apostol Juan, yung tatlong bagay, tatlong katangian ng Panginoon Yahushua na dapat nating sampalatayanan. Ano po yun? Siya ay anak ng Diyos. Siya po ang Mesias. Pag sinabing Kristo, hindi po yun tumutukoy sa kanyang last name. Ibig sabihin ng Kristo, ano po yun? Mesias. Siya yung anointed one. Siya po yung magiging hari. Ano pa? Ang sabi, dahil sa yung pananampalataya, magkakaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalang Yahushua. Napakaganda ng pangalang Yahushua. Pero hindi mo makikita yung kagandahan yun sa pangalang Jesus kasi. Kapag kay Jesus, hindi mo makikita, Yahuwah says pala yun. Kaya mas magandang gamitin yung Yahushua. Yun ang kanyang tunay na pangalan na bigay ng Diyos sa kanya. Kaya nga, ang Diyos ang pumili ng pangalang yon. Sinabi niya sa anghel, sabihin mo ito sa kay Maria at kay Jose. Ito yung pangalang ibibigay, Yahushua. Ang ibig sabihin, Yahuwah saves. Ano po ang dapat natin malaman? Ukol po sa pangalan na Yahushua. Pakinggan po natin ang gawa dito po sa 4, 11, 12. Itong si Yahushua, ang bato na itinapul ninyo ng mga tagapagtayo ng ang siyang naging batong panulukan. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Mga kapatid, ano po ang dapat nating sampalatayanan ukol po sa pangalan ng Panginoon Yahushua? Iyaan po ang kaisa-isang pangalan na ibinigay para sa ating kaligtasan. Kaya nga, hindi dapat tayong pumayag na maniwala na may kaligtasan pa sa labas ng Panginoong Yahushua. Kaya kapag sinabi natin, ako'y maliligtas, pero para ako maligtas, kailangan nakatala ako. Di sumampalataya ka sa talaan, sa tarheta. Ako'y maliligtas, pero para ako maligtas, kailangan ako'y sumampalataya rin kay Felix Y. Manalo. Ibig sabihin, hindi sapat ang Panginoong Yahushua. Ibig sabihin, mali ang mga apostol na sabihin si Yahushua lamang at ang kanyang pangalan ang ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan. Maaaring sabihin ng iba, ako'y maliligtas lamang kapag ako ay kaanib sa isang institusyon o kaya sa Iglesia ni Cristo. Teka muna, ang sabi po rito, ang tunay na maliligtas ay nasa pangalan ni Yahushua. Siya lang ang may otoridad para sa kaligtasan. Sa makatwid, dapat sumampalataya tayo kay Yahushua ayon sa pagtuturo ng Biblia at ayon sa pagtuturo ng Biblia, sino ba si Yahushua? Una, siya po ang kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Kayo po bang, mga kapatid, sumasampalataya doon? Dapat lang. Ang sabi ng Biblia, siya po ang Mesias.
Siya po ang Panginoon at siya po ang tagapagligtas. Siya pong ating tanging Mesyas, tanging Panginoon at tanging tagapagligtas. Yan ang dapat nating sampalatayanan. Balik, meron pa tayong dapat na sampalatayanan. Opo, dapat sumampalataya tayo kay Yahushua at dapat tayo sumampalataya sa ginawa ni Yahushua para sa ating kaligtasan. Yan nga ang binabanggit o tinatawag nating good news o kaya magandang balita. Ano ba yun? Magandang balita. Dito po sa Roma, sa 9 hanggang 11, na kung ipapahayag mo na si Yahushua ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuturing ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niyang siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Paano tayo magkakamit ng kaligtasan? Bukod sa sumampalataya tayo sa Panginoon Yahushua, na siya po'y Panginoon, anak ng Diyos, Mesyas at tagapagligtas, ano pang dapat nating sampalatayanan? Ay yung kanyang ginawa para tayo ay maligtas. Ano po yun? Ayon sa ating binasa, para tayo ay maligtas, dapat ay sumampalataya tayo ng buong puso na si Yahushua ay muling binuhay ng Diyos. Ano ang kahulugan nun? Ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay ang Ebanghelyo. Kasi bago ka kailangan buhay mag-uli, kinakailangan ikaw ay mamatay. Kaya si Yahushua namatay, inilibing at binuhay na mag-uli. Kaninong kalooban to? Kalooban ng Diyos. Sinong sumunod? Ang Panginoong Yahushua. Bakit ginawa ng Panginoong Yahushua? Para sa ating kasalanan. Kung tutuusin, hindi po siya nagkasala. Ginawa niya ito para sa ating kasalanan. Sa makatwid, ito ay ebanghelyo. Ito nga yung binabanggit ni Apostol Pablo. Hindi natin makakamit ang kaligtasan batay sa ating ginawa, kundi sa ginawa ng Panginoong Yahushua. Kaya nga biyaya kasi ayaw ng Diyos na ipagmalaki mo na ikaw ay maliligtas. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ginawa ko ito, ginawa ko yun, kaya ako ay maliligtas. Ang dapat natin sabihin, ako'y sumampalataya sa ginawa ng Panginoon Yahushua, kaya ako ay maliligtas. At yan po ang magandang balita o ebanghelyo ng Panginoong Yahushua. Kaya nga magandang balita tatanggapin natin yung magandang balita. Sasampalataya tayo sa magandang balita. Kaya para tayo ay maligtas, meron tayong kailangan ipahayag. Meron tayong dapat sampalatayanan. Ano po yun? Ito po, binuo ko po sa isang sentence siguro. Naniniwala ako na si Yahushua ang bugtong na anak ng Diyos, ang Panginoon, ang Mesyas, at ang tanging tinalagang tagapagligtas na namatay, inilibing at muling nabuhay para sa aking kasalanan. Ito po yung dapat nating sampalatayanan. Hindi po ba mga kapatid? Kayo po ba ay sumasampalataya dito po sa pahayag na ito? Ano pong sagot ninyo? Kasi para tayo maligtas, dapat tanggapin natin yan. Maaaring sabihin ng iba, ganun lang kapatid, basta tatanggapin ko lang ito. Ano bang ibig sabihin noong pananampalataya? Di ba meron tatlong aspeto yung pananampalataya? Alam natin yung kaalaman, ito yung kaalaman, di ba? Balik tayo sa slide. Before that, ito yung kaalaman na ating natuklasan. Saan po ba nanggaling itong kaalamang ito? Sa Biblia. Yung ibig sabihin ng paniniwala, ibig sabihin po nun, tayo po'y sumasang-ayon. Mga kapatid, sumasang-ayon ba kayo na ito'y tama? Mabuti yun. Pero meron pang pangatlo Ano po yun? Dapat tayo ay magtiwala dito po sa kaalamang ito na sinasabi nating pinaniniwalaan natin. Susunod na slide. Kaya meron pong pangatlong bahagi yung pananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng pisteo o kaya pistis, na ang pinaka-root
na dapat nating maunawaan ay yung trust, yung commitment. Kaya kung tayo po ay nagtitiwala, kung talagang maninindigan tayo doon po sa ating paniniwala, kinakailangan meron po tayong patotoo. Halimbawa, kung sasabihin ko po kung halimbawa merong isang babae, meron po siyang kasintahan na lalaki, tapos sabi niya sa kasintahan niya, mahal na mahal mo ba ako? Tapos sasabihin ng lalaki, mahal na mahal kita, dear. Eh di patunayan mo. Eh paano ko patutunayan? Eh di pakasalan mo ko. Di ba? Kung pinakasalan mo ang isang sinasabi mong minamahal mo, eh hindi lang salita. Kasi merong iba, eh nagsasabi silang sumasampalataya pero bukang bibig lamang. Dapat merong patotoo yun. Kaya nga merong pangatlong aspeto ng pananampalataya. Eh paano po natin maipapakita sa Panginoon Yahushua na hindi lang basta tayo sumasang-ayon na siya ang tagapagligtas na namatay para sa ating kasalanan. Eh dapat makipagtipan tayo kay Yahushua. Dapat tayo makipagtipan. Kaya nga mayroong binabanggit na new covenant. Bago mamatay ang Panginoon Yahushua, binanggit na niya yun eh. Ngayon, itong binibigay sa atin. Nung sinabi ni Apostol Pablo, receive salvation, tanggapin nyo ang biyayang kaligtasan. Ang biyayang yun ay ang pag-alok ng Panginoon Yahushua na tayo ay tumanggap yung sa pakikipagtipan na binibigay sa atin ng Panginoong Yahushua. Namatay siya sa krus, alam natin yon. Eh pero anong gusto niya? Na tayo makipagtipan sa Kanya para yung kamatayan niya ay pakinabangan po ng ating kaluluwa. Kaya yun pong pakikipagtipan kay Yahushua, napakahalaga noon. Hindi lang bukang bibig. Dapat meron tayong pakikipagtipan sa Kanya. Pero paano yun? Yung pakikipagtipan natin kay Yahushua. Dito po sa Roma, binasa po natin kanina ang nakasulat, ipahayag mo, kung ipapahayag mo na si Yahushua ay Panginoon at sumampalataya ka ng buong puso, na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Ipapahayag niyang siya'y sumasampalataya, maliligtas ka. Kaya kung napansin po ninyo sa itinuro ni Apostol Pablo, ano po yung mahalagang dapat nating gawin? Dapat sabihin natin, I do. Dapat ibigay natin yung ating lagda, yung signature natin doon po sa kasunduan, doon sa covenant. Kasi ang binibigay sa atin ng Biblia na paglalarawan sa pakikipagtipan kay Yahushua, yung pakikipagtipan ng lalaki at maging asawang babae. Di ba? Kaya dapat sabihin natin, I do. Dapat tumanggap tayo. Paano yun? Pagpapahayag sa madla. Hindi ba nyo napansin kapag ka merong ikinakasal, dapat merong ano po? Anong dapat meron? Witnesses. Di ba? May witnesses. Kahit isa lang, basta merong witness. Kasi kung ipapahayag mo ang isang bagay, dapat merong witness. Eh gayon din yung ating pagpasok sa pakikipagtipan sa ating Panginoong Yahushua. Dapat tayo ay magpahayag sa madla na tayo nga ay kabilang na sa Panginoong Yahushua. Eh anong paraan? Ang hangad ng Panginoong Yahushua, anong itinuro niyang paraan para maipahayag natin sa madla na tayo ay nakikipagtipan kay Yahushua? Pakinggan po natin dito po sa Marko 16:15 hanggang 16. Pagkatapos, sinabi ni Yahushua sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Ayon po sa Panginoon Yahushua, ano ang paraan na kanyang itinuro bilang pagpapahayag ng pananampalataya sa kanya? Yun pong pagtanggap ng bautismo. Opo, mabuti. Halimbawa, kapag sinabi natin sa ating Facebook page o kaya sa ating social media, o kaya sinabi natin sa madla, ako ay sumasampalataya sa Panginoon Yahushua, mabuti yun. Pero merong itinuro ang Panginoon Yahushua na mas mabisang paraan para masabi natin sa buong mundo na tayo ay sumasampalataya kay Yahushua, na tayo nakikipagtipan sa Kanya. Ano po yung mga kapatid? Yung
bautismo. Alam niyo po kung bakit yun ang pinili ng Panginoon Yahushua? Alam niyo kung bakit mahalaga kay Yahushua na yung pagpapahayag natin ng pakikipagtipan sa Kanya ay sa paraang tayo ay bautismohan. Pakinggan po natin dito po sa Kolosas 2:11 hanggang 12, itong nakasulat, dahil sa pakikipag-isa nyo kay Kristo. Hindi po ba yun ang lengguwahe ng pagkakasal? Makikipag-isa tayo sa Panginoong Yahushua. Dahil sa pakikipag-isa nyo kay Kristo, hinalas na kayo. Ang paghahalas na ito ay hindi pisikal kundi espiritual. Ang paghahalas, ang hahalasin ng masamang hilig ng laman. Ito ang paghahalas mula kay Kristo. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismohan kayo, at dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama niya dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Bakit po ang hangad, ang piniling paraan ng Panginoon Yahushua upang ipahayag ang pagiging isa natin kay Yahushua, yung pakikipagtipan natin sa Kanya ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng bautismo. Sapagkat yung bautismo ay naglalarawan, yung bautismo ay pag-ensayo ng ginawa ng Panginoon Yahushua para sa ating kaligtasan. Kasi kapag tayo binautismuhan, anong katumbas noon? Ang sabi rito, inililibing tayong kasama ni Kristo. Ibig sabihin, nakikiisa tayo sa Kanyang kamatayan, sa paglibing sa Kanya. Tapos sabi ni Apostol Pablo, dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama Niya. Kaya yung pagbautismo at sa pamamagitan po ng immersion, kasi merong iba, hindi naman immersion ang ginagamit. Ano bang tawag doon? Pag binuhos yung tubig, ang tawag? Pagwiwisik. Di ba? Dapat immersion. Sapagkat ine-ensayo natin, nilalarawan natin, itinutulad natin, na nakikiisa tayo sa kamatayan, paglibing, at pagkabuhay na muli ng Panginoong Yahushua. Kaya nga, yun ang gusto niyang pagpapahayag natin na tayo ay nakikiisa sa Panginoong Yahushua. Ngayon, hindi ibig sabihin lahat ng inilubog sa tubig ay tinanggap ni Yahushua, sapagkat merong iba napilitan lang eh. Iba merong ganon? Kaya hindi natin madadaya ang Panginoon Yahushua kasi nababasa niya ang ating puso. Meron namang talagang pagkabinautismohan, talagang tunay na sumasampalataya. Yung tunay na sumasampalataya, binabautismohan din ni Yahushua ng Espiritu Santo. Yung binabautismohan sa tubig, tao ang nagbabautismo sa kanya. Pero yung sumasampalataya talaga kay Yahushua, si Yahushua ang nagbabautismo sa kanya. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng paglubog naman sa banal na Espiritu. Kaya nga, paano natin makikilala yung tinanggap ni Yahushua? Sapagkat sincero at tunay ang kanyang pananampalataya. Diyan din po sa Kolosas, ang sabi po, hinalas niya ang kanyang puso. Yan ang spiritual na paghahalas. Pag sinabing hinalas, anong ibig sabihin? Yung puso nagkaroon ng pagbabago. Kaya marami tayong mababasa sa Biblia tungkol po sa paghahalas sa puso. Ang tinutukoy doon, magkakaroon ng bagong puso. Yung tunay na sumasampalataya, meron ng bagong puso. Meron siyang bagong damdamin. Meron siyang bagong hilig at yung masasamang hilig nawawala na. Pero hindi lang yun eh. Yung binautismohan ni Yahushua sa pamamagitan ng Espiritu. Yung tunay na sumampalataya, ano pa ang naging bago sa kanila? Dito po sa Tito 3:4 hanggang 7. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paghuhugas ng banal na Espiritu upang tayo'y ipanganak muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ni Yahushua Kristo na ating tagapagligtas
upang sa kanyang kagandahang loob ay maituring tayong matwid at makamta natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Ang ano pa ang magiging bago sa atin kapag tayo tunay na sumampalataya at binautismohan ni Yahushua sa pamamagitan ng banal na Espiritu? Ayon po sa ating binasa, ayon po sa awa ng Diyos, ayon po sa kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, hindi ayon sa ating mabubuting gawa. Sana po napansin niyo yun. Kundi ayon sa kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos, ano pong nangyari? Tayo po ay pinanganak muli. Kaya magiging panibagong tao tayo. Hindi lang bagong puso, bagong isip, bagong pagkatao. Ano itong bagong pagkatao? Itong bagong pagkataong ito, tinanggap yung pagbuhos ng banal na Espiritu. Anong tawag sa bagong pagkatao na nandoon ang banal na Espiritu? Ang tawag po dyan, Ecclesia. Ano bang translation ng Ecclesia sa Tagalog? Iglesia. Akala ng marami, pag meron kang binasang iglesia sa Biblia, tumutuko yun sa institusyon. Hindi. Tumutuko yun sa mga tao na tunay na sumampalataya at dahil sa pananampalataya, tinanggap yung banal na Espiritu at dahil doon, sila'y pinanganak na muli. Dahil sila'y pinanganak na muli, merong bagong nilalang. Iyaan ang Ecclesia, binubuo ng mga tao na tumanggap ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, para tayo maligtas, hindi po totoo dapat tayo umanib o pumasok sa isang iglesia. Hindi eh. Para tayo maligtas, dapat sumampalataya tayo ng tunay na pananampalataya. At pagka tayo tunay na sumampalataya, tayo po ay nagiging iglesia. Hindi po tayo papasok sa iglesia. Tayo nagiging iglesia kapag tayo ay pinanganak na muli. Kaya kapag merong taong tunay na sumasampalataya, tapos binautismohan siya, siya po ay maliligtas. Pero sinong dapat na magbautismo sa kanya? Yan ang mahalang tanong. Anong sasabihin ng iba? Dapat isang ministro ng Iglesia ni Cristo. Hindi. Ang mahalaga, hindi yung sinong magbabautismo. Ang mahalaga, yung binabautismohan ay sumasampalataya kanino? Kay Yahushua. Kaya isang sumasampalataya kay Yahushua, halimbawa sa Assembly of Yahushua, pwede ba siyang mabautismo? Opo. Ang mahalaga, hindi yung nagbabautismo. Ang mahalaga, yung binabautismohan ay nakikiisa kay Yahushua sa paraan na gusto niyang ma-rehearse, masanay yung ginawa ni Yahushua na siya'y nilibing, siya'y pinatay, at siya'y nabuhay na mag-uli. Kaya mga kapatid, yung pong pagkamit ng ating kaligtasan ay dahil po tayo ay sumampalataya at nabuhay na o kaya pinanganak tayo na muli. Pero itong tanong, mga kapatid, tayo po ba ay pinanganak ng muli? Kasi maaaring sabihin ng iba, nung ako'y binautismo, talaga naman akong sumasampalataya. Mabuti po yun, hindi po kami nanghuhusga. Hindi natin pwedeng husgahan ng isa't isa sapagkat yung kaligtasan natin, hindi po yan makikita outside eh. Makikita lang yun sa panloob tao. At ang nakakagawa lang yun noon ay ang Panginoong Yahushua. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ikaw ay ligtas. Hindi natin pwedeng sabihin, porke ikaw ay kaanib sa ganitong iglesia, ligtas ka na. Hindi natin pwedeng sabihin, porke ikaw ay nagbabasa ng Biblia, ligtas ka na. Ang mahalaga, kung talagang tayo ay pinanganak muli. Kung hindi tayo pinanganak muli, kahit gaano ka pa nagbabasa dyan ng Biblia, hindi po kayo ligtas. Kaya dapat, sabi ni Apostol Pablo, suriin natin ang ating sarili kung talaga tayo ay sumasampalataya. Ano po bang mga palatandaan ng mga pinanganak na muli? Ito, meron pong 3 palatandaan. Kaya pagkakataon natin na suriin ang ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili. Ikinagagalak ko ba si Yahuwah at si Yahushua? Ibig sabihin, interesado ba tayo kay Yahuwah, kay Yahushua? O hindi natin pinapansin ang mga bagay ukol sa kanila? Iniisipan natin si Yahuwah. Nananalangin ba tayo sa kanila? Diba? Kung hindi tayo interesado, napipilitan lang, baka hindi pa tayo pinanganak na muli. Ano pa? Pangalawa, nadadama ko ba ang pangangailangan sa
pagsisisi. Kasi kung tunay na tayo, pinanganak na muli, meron tayong pagbabago sa ating pagnanasa eh. Di ba? Hindi ibig sabihin, perfecto na tayo. Hindi tayo nagkakasala. Magkakasala pa rin tayo sapagkat tayo po ay tao pa rin at tayo po ay hindi pa tumatanggap ng maluwalhating katawan. Kaya mahuhulog tayo sa pagkakasala. Pero itong tanong, kapag tayo po ba ay nagkakasala, hindi po, meron bang hapdi sa ating kaluluwa? Meron ba tayong nararamdaman na guilt? Kasi kung gumagawa tayo ng kasalanan pero baliwala sa atin, mga kapatid, baka hindi pa tayo pinanganak na muli. Di ba? Kung baliwala sa atin yung kasalanan, kung tayo apektado, kung tayo nagkasala o hindi, baka hindi pa tayo pinanganak muli. Ano pa? Pangatlo, hinahangad ko ba ang pag-unlad sa aking buhay? Spiritual. Kasi kung tayo tunay na pinanganak na muli, tayo po ay meron ng panibagong paghahangad. Ano po yun? Maging tulad tayo ni Yahushua. Kaya meron po tayong paghilig sa pagbabasa ng Biblia, pag-aaral, pagtuklas sa mga katangian ni Yahuwah at ni Yahushua. Kaya mga kapatid, hindi po kami maghuhusga. Ito ay para sa ating self-reflection. Para tanungin natin, ako po ba ay pinanganak ng muli? Ako po ba ay ligtas na? Paano pa natin malalaman ang isang tunay na pinanganak ng muli? Pakinggan po natin. Dito po sa Mateo. Siguro ito alam na alam ninyo. Mateo 7, 21, 23. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na yon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Siguro ito ay nabasa na po natin noong nakaraan. Ito ay isang nakakatakot na talata, di po ba? Ano sabi ng Panginoon Yahushua? Merong mga tao na nagsasabi sa kanya, Panginoon, Panginoon, gumagawa pa nga ng iba't ibang gawaing pangrelihiyon. Ano-ano yun? Nagpalayas ng demonyo, nagpropesiyang iba, gumawa ng iba't ibang gawang makapangyarihan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang sabi ng Panginoon Yahushua, hindi dahil kayo ay gumagawa ng isang gawaing relihiyong panlabas na kayo ay tunay na pinanganak ng muli. Anong mahalaga? Para ang tao ay masasabi natin tunay na pinanganak ng muli. Ang sabi rin doon po sa 21, yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Ano po ba itong kalooban ng Ama? Iyaan po ang pagsampalataya sa Panginoong Yahushua. Sino ang tunay na sumasampalataya? Iyon pong merong pagkilala sa Panginoong Yahushua. Kaya nga sa 23, ang dahilan kung bakit sinasabi niya ukol sa maraming mga tao na nag-aakala ligtas na sila, ang sabi ni Yahushua, hindi ko kayo kilala. Kasi ang hinahanap ng Panginoon Yahushua, yung tunay na palatandaan, hindi po church membership, hindi po church works, hindi po pagkapalaya sa mga demonyo. Yun ay panlabas gawaing religyoso lang. Ang mahalaga sa Panginoon Yahushua, yung pagbabago sa panloob ng tao. Ibig sabihin, dahil nabago yung kanyang panloob na pagkatao, nagkaroon siya ng tunay na relasyon sa Panginoong Yahushua. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Yahushua, hindi ko kayo kilala. Mas kilala ninyo yung mga religious leaders ninyo. Pero ako, hindi niyo ko kilala, kaya hindi ko kayo kilala rin. Ang tinutukoy dito ng Panginoon Yahushua yung pong personal na relationship, di ba? Yan ang mahalaga sa Panginoong Yahushua. Yung personal at intimate relationship with Yahushua, hindi po yung pagiging miyembro mo o pagiging may tungkulin mo sa isang institusyon. Ang mahalaga, meron kang personal na relationship sa Kanya. Anong ibig sabihin nun?
Ibig sabihin, sumasangguni ka sa Panginoong Yahushua. Lumalapit ka sa Kanya. Pinag-aaralan mo ang ukol sa Kanya. Iniisip mo siya palagi, araw-araw. Yan ang tunay na mayroong intimate relationship sa Panginoong Yahushua. Kami po ay natutuwa sapagkat marami pong mga kapatid na nagsasabi sa amin, kapatid, talagang gustong-gusto namin yung relationship namin ngayon sa Panginoong Yahushua. Kasi gabi-gabi, araw-araw, sinasabi nila, kinikwento nila, kami po ay nagme-meditate. Kinakausap namin si Yahushua. Mahalaga po yun, mga kapatid, na binubuo natin yung ating kaugnayan sa ating Panginoong Yahushua, sapagkat yan ang palatandaan ng mga tunay na pinanganak na muli. Pero itong tanong, paano kapag noong sinuri natin ang ating sarili, natuklasan natin, baka hindi pa tayo pinanganak na muli talaga? Ano ngayon gagawin natin? Saan kaya tayo nahulog? Ano ang posibleng hindi nagawa ng iba? Kung kaya sa halip na sila'y tunay na pinanganak na muli, hindi po sila tunay na Kristiyano. Dito po sa Roma, 10:9 hanggang 11, binasa po natin, ayon po kay Apostol Pablo, mayroon isang mahalagang bagay ukol po sa pananampalataya na hindi natin dapat kalimutan eh. Ano po yun? Ano po yung nabasa nyo dyan? Hinighlight po namin na baka ito kasi wala eh. Maaaring sabihin ng isang tao, sumampalataya ako, sumang-ayon ako sa aking natuklasan na kaalaman sa Biblia, ako po'y naniniwala na si Yahushua Panginoon na siyang namatay para sa aking kasalanan. Pero baka meron pong isang hindi po nagawa eh. Ano po yun? Ano pong nawawala siguro? Anong nakita nyo dyan? Sumampalataya nga, pero wala namang kalakip na ano. Yun. Mga kapatid, mahalaga po yung puso. Mahalaga po yun. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan, personal. Hindi po impersonal. Sapagkat si Yahushua namatay para sa relasyon. Personal relationship natin. Kaya dapat nandun yung damdamin eh. Kaya nga saan ba itinulad yung kaugnayan ni Yahushua sa mga taong sumasampalataya sa Kanya? Saan tinulad? Itinulad po yung sa pagsasama ng mag-asawa. Kung wala namang puso, hindi po yun personal na relationship. Kaya nga sa susunod na slide, ang pagpasok sa kaligtasan ay hindi impersonal, kundi personal. Hindi intellectual assent lang eh. Hindi basta sumang-ayon ka. Dapat kalaki pang puso. Kaya ngayon, naiintindihan natin kung bakit may binanggit si Yahushua tungkol po sa sumasampalataya sa Kanya. Pakinggan po ninyo, meron tayong babasahin dito po sa 3:16, pero itaas natin yung pagbasa. May dinagdag si Yahushua dito eh. Ang sabi po, kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso doon sa ilang, kailangan ding itaas ang anak ng tao upang ang sino bang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napansin po ninyo? Hindi lang basta sinabi ng Panginoon Yahushua na tayo ay sumampalataya sa Kanya, merong uring pananampalataya binabanggit niya eh. Ano po yun? Meron siyang binanggit sa 14 kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso, kailangan ding itaas ang anak ng tao. Ano kaya ibig sabihin nun? Alam niyo po ba kung ano yung binabanggit dito ng Panginoon Yahushua na may kaugnayan sa ating tanong? Naalala niyo ba yung naglalakbay sila doon po sa ilang? Ano pong nangyari doon sa mga Israelita? Balikan po natin yung eksenang yun. Dito po sa Bilang 21. At sila ay naglalakbay mula sa bundok ng Or na napasa daang patungo ng dagat na mapula upang lumiko sa lupain ng Edom. Ayaw nilang pagdaanin yung Edom. At ang damdamin ng bayan ay nainip dahil sa daan. At ang bayan, naku,
Ang ginawa, nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang tinapay at walang tubig at ang aming kaluluwa ay nasusuya na sama ng ito. Sama. Ang sama ng mga Israelita, no? Isipin niyo, sa kanilang paglalakbay, saan ba sila patungo? Sa lupaing pangako. Umikot sila para hindi dumaan sa lupaing Edom sapagkat baka sila ay magkaroon ng hindi magandang pakikipaglaban doon. Iniwasan nila. Nagalit. Nainip. Kaya anong ginawa? Nagsalita. Laban kanino? Sa Diyos. Hindi lang nagsalita laban sa Diyos. Anong sabi tungkol sa mana? Ang aming kaluluwa ay nasusuya na sa manang ito. Kaya yung damdamin nila, inip na sila. Kaya nagkasala sila ng pakikipaglaban kanino? Sa Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Pakinggan natin. Sa 7. At si Yahuwah ay nagsugo ng mababangis na ahas sa gitna ng bayan at kanilang kinagat ang bayan at maraming tao sa Israel ay namatay. At ang bayan ay naparoon kay Moises at nagsabi, kami ay nagkasala sapagkat kami ay nagsalita laban kay Yahuwah at laban sa iyo. Idalangin mo kay Yahushua na kanyang alisin sa amin ang mga ahas at idalangin ni Moises ang bayan. At dinalangin ni Moises ang bayan. Mga kapatid, ano po ang ating binasa? Anong ginawa ni Yahuwah? Dahil po yung Israelita ay nagsalita ng laban kay Yahuwah at kay Moises. Nagsugo ang Diyos ng mababangis na ahas. Tapos yung kinagat, anong nangyari? Sila ay namatay. Dahil maraming namatay, ano ngayon ang naging damdamin ng mga Israelita? Sila ay nagsisisi na. Bakit? Sapagkat isa-isa silang namamatay. Dahil po sila ay nagsisi, anong kanilang ginawa? Nanalangin sila, himingi sila na ipanalangin sila kay Yahuwah, kay kanilang alisin ang mga ahas at dinalangin sila ni Moises. Ano pong nangyari nung nanalangin si Moises? 8-9 at sinabi ni Yahuwah kay Moises, gumawa ka ng isang makamandang na ahas at ipatong mo sa isang tikin. At bawat taong nakagat ay mabubuhay kapag tumingin doon. Kaya't si Moises ay gumawa ng isang ahas na tanso at ipinatong sa isang tikin. At kapag may nakagat ng ahas at tumingin ang taong iyon sa ahas na tanso ay nabubuhay, ng kapatid. Dahil po may pinagawa ang Diyos na isang ahas na galing sa tanso na sino mang tumingin doon, sila ay gagaling. Hindi ibig sabihin ito'y gagawin natin. Ito'y one-time thing. Hindi po ito dapat gawing karaniwan. Ito ay special case sapagkat merong ginagawa ang Panginoong Yahuwah dito. Pinapakita niya, bago ang tao matanggap niya ang magandang balita, dapat madama muna niya yung hindi magandang balita. Dito po, ano po ba yung hindi magandang balita? Nakagat ng ahas, kaya dahil doon, dama niya ang kanyang pangangailangan at dahil doon, naging sensero ang paghanap niya ng pagpapagaling. Kaya nga ang sabi ng Panginoon Yahushua sa Juan 3:14-16, kung paano tinaas ni Moises ang ahas na tanso, kailangan din itaas ang anak ng tao, sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kapag tayo ay nagsasabi sumasampalataya tayo kay Yahushua, dapat damang-dama natin yung pangangailangan natin sa Panginoong Yahushua. Sapagkat alam natin at kilala natin ang ating sarili. Dahil tayo walang kayang gawin para sa ating sariling kaligtasan. Kaya naging personal ito. Kaya sa isang tao na alam niya, kailangan niya yung kaligtasan, sincero ang kanyang pagpapahayag ng pananampalataya, personal.
Pero ang isang tao na hindi niya iniisip kailangan niyang kaligtasan, hindi po sincero ang kanyang pagpapahayag ng pananampalataya. Kaya dapat maging personal, dapat kilalanin natin yung pangangailangan natin sa Panginoong Yahushua. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Pero sa oras na tayo ay tumingin sa Panginoon Yahushua, katulad ng mga tao noon sa panahon ni Moses, sa oras na tayo tumingin sa Panginoon Yahushua, ligtas na tayo at walang makaaagaw sa atin sa kaligtasan. Kahit tayo ay hindi perpekto, ililigtas tayo ng Panginoong Yahushua. Pero alam ni Yahushua, marami pa tayong paglalakbayan, marami tayong masasagupang mga pagsubok, mga pag-uusig. Kaya ano ang dapat natin gawin? Pakinggan po natin sa Hebreo 12:2-3, ituon natin ang ating paningin kay Yahushua na siyang sandigan ng ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya. At ngayon ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin niyo ang mga tiniis ni Yahushua na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao upang hindi kayo panghinaan ng loob. Mga kapatid, ang sandigan ng ating pananampalataya ay ang ginawa ng Panginoong Yahushua. Noong tayo unang tumingin kay Yahushua, tayo po ay sumampalataya kay Yahushua at tinanggap natin siya bilang tagapagligtas at Panginoon. Tayo ay naligtas na. Pero hindi ibig sabihin titigil natin ang paningin natin sa Panginoong Yahushua. Bakit? Sapagkat marami pa tayong paglalakbayan. Sa ating paglalakbay, marami tayong masasagupa. Mga iba't ibang pag-uusig, mga iba't ibang mga pagsubok. Kaya anong sabi at payo ng mga apostol? Dapat ituon pa natin ang ating paningin kay Yahushua. Siyang sandigan ng pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan. Kaya habang tayo naglalakbay, ituon pa natin ang ating pagpaningin kay Yahushua. Anong katumbas nito? Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, pinauunlad natin yung ating personal relationship kay Yahushua. Kasi yun ang katumbas, yun ang ibig sabihin ng paningin kay Yahushua. Hindi po yan abstract. Iyaan po ay personal na koneksyon sa Panginoong Yahushua na ito'y dapat natin pinauunlad. Ano ang katunayan? Hangad na hangad ni Yahushua, yung personal na connection, personal na relationship sa atin. Ano ba ang gustong mangyari ng Panginoon Yahushua habang tayo ay naglalakbay? Ito po sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makapagtagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Mga kapatid, ito pong Panginoon Yahushua at ang kausap niya tayong lahat, lalo na kung tayo nanlulupaypay o kaya nabibigatan. Sabi niya, nandito ang aking pamatok, kunin ninyo ang aking pamatok. Kung kinuha natin yung pamatok ng Panginoon Yahushua, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin magkalapit tayo sa Kanya, konektado sa Kanya, sapagkat kung kapamatok natin ng Panginoon Yahushua, hindi po pwede tayo makalayo sa Kanya. Tayo po ay nakakabit na sa Kanya. Itong gusto niyang mangyari. Alam niya kasi ang paglalakbay sa mundong ito mahirap. Tayo talaga manlulupaypay. Hindi tayo magkakaroon ng tunay na pahinga. Pero kapag kasama natin siya, kapag kapiling natin siya, kapag kapamatok natin siya, marami po tayong matututunan sa Kanya. Kaya nga gusto niya magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya, sapagkat hangad niya na magturo sa atin. Merong mga mangyayari sa ating buhay o binabasa natin ang Biblia, pero kung minsan merong mga pangyayari na nandyan siya, meron siyang pinubulong sa atin, meron siyang pinararamdaman sa atin, meron siyang ginagawang paggabay, sapagkat palagi siyang nagtuturo,
palagi siyang gumagabay, palagi siyang nagmamalasakit. Kaya gustong-gusto niya na tayo tumanggap ng kanyang pamatok sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan at matututo kayo sa akin. Ano po ang gagawin ng Panginoon Yahushua habang tayo naglalakbay, nakasama natin siya na parang mentor, Panginoon, Master. Ano po ang ating matututunan sa Kanya? Ito po sa huling talata na ating babasahin, Pahayag 3:19-21, ang lahat ng minamahal ko ay itinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo sa tabi ko sa aking trono, tulad kong nagtagumpay at ngayon nakaupo sa tabi ng aking ama sa kanyang trono. Ano po ang nais gawin ng Panginoon Yahushua? Kung tinanggap lang natin ang kanyang pamatok, kung palaging kasama natin siya sa ating paglalakbay, mga kapatid, madadama natin ang kanyang pagmamalasakit. Kung minsan yung kanyang pagmamalasakit ay sa paraan tayo ay kanyang didisiplinahin o kaya itutuwid, sapagkat ang sabi ng Panginoon Yahushua, mahal na mahal ko kayo. Lahat ng minamahal ko ay itinutuwid ko at dinidisiplina. Mga kapatid, kung tayo po dinidisiplina ng Panginoon Yahushua, magpasalamat tayo. Iisa lang ibig sabihin, mahal na mahal tayo ng Panginoon Yahushua. Huwag tayong lumayo, tayo makinig. Kung minsan kapag tayo dinidisiplina, iniisip natin, baka hindi na ako gusto ng Panginoon Yahushua. Pero ano pong palaging ginagawa ni Yahushua? Kung tayo lang ay nakikinig sa Kanya, kumakatok siya. Hangad niya na pumasok sa ating buhay, pumasok sa ating puso. Hangad niya na tayo po ay magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng pakikisalo sa Kanya. Nang ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa ating personal relationship sa Kanya, na madama natin ang Kanyang pagyakap, ang Kanyang pagsama. Maaari madinig natin ang Kanyang tinig, magsasalita sa ating puso, nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, at madadama natin ang Kanyang kagustuhan para sa atin. Ano po yun? Na tayo ay umupo na katabi niya sa trono, na katabi niya ang Ama. Kaya yung tunay na sumasampalataya, patuloy pong tumitingin sa Kanyang Panginoon at patuloy pong kasama niya sa Kanyang paglalakbay. Yan po ang magkakamit ng kaligtasan pagparito muli ng Panginoong Yahushua. Tayo po'y tumayo at tayo po ay mananalangin. Manaming Diyos, Yahuwah Abba, salamat po ng marami sa iyo. Dama namin ang iyong pagmamalasakit. Dama namin ang lalim ng iyong pag-ibig. Hangad mo na lahat ng tao magkamit ng kaligtasan. Kaya nga isinugo mo ang iyong bugtong na anak. Isang sakripisyo na hindi namin kayang unawain, pero ito'y aming tinatanggap, akay ng pananampalataya. Alam namin, hindi dahil sa aming sariling gawa, na kami po'y magkakamit ng kaligtasan. Ito'y awa mo lamang. Ito'y pag-ibig mo lamang. Ito'y dahil po pinagmamalasakit mo kami. Ama, salamat ng marami, sapagkat tinuturuan mo kami ng iba't ibang kaparaanan para sa aming mga paglalakbay sa mundong ito. Kami po ay lalong umunlad sa aming buhay espiritual. Panginoong Yahushua, salamat ng marami. Sumasampalataya kami sa iyo. Kilusin po ng aming puso para kami po'y makapagbagong buhay. Magsisi kung kailangan para lalo po kaming makalapit sa iyo at madama ang iyong pagsasama sa ikalalakas ng aming pananampalataya. Opo, ang ilan sa iyong mga lingkod ay pagod na pagod. Ang ilan ay nababagabag. Ang ilan merong iba't ibang mga karamdaman. Sa iyo kami lumalapit. Salamat ng marami sa iyong pamatok,
tinatanggap namin ito. Gusto namin maglakbay na kasama ka, kapiling ka sa buong buhay namin. Magpagaling ka't maawa ka. Magturo ka sa iyong mga lingkod hanggat kaming matuto sa iyo para kaming lahat lalong umunlad sa aming buhay espiritual. Ama, pakibasbasan ang aming mga mahal sa buhay, ang mga hindi pa nakatatanggap ng tunay na ebanghelyo. Kasangkapanin mo kami upang magsalita ng katotohanan, akay ng tunay na pag-ibig para maraming makilos at tumanggap ng iyong biyayang kaligtasan. Kami po'y sumasampalataya, Ama. Dininig mo ng aming panalangin. Inihingi po namin ang lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Mga kapatid, pakinggan po ang ilang mensahe. Una ay ang ating pong children's ministry ay itutuloy po natin August 14 at August 15. Kung meron po kayong mga anak na angkop na makasama sa children's ministry ay sana po ma-enroll po ninyo. At yung atin pong pag-aaralan na aklat para po sa BLP project natin for the month of August ay basahin po ang aklat ng Hosea, Prophet Hosea. Natatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.